Niyaw! Alas 4:10. Kala ko may pusa. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon ng programang Break Time. Minus po mga kaibigan, sila kay Mayor Deo Macalma. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time! Sa atibong headlines, grabe naman. Bungad ang headline natin, ang sama. Singil sa kuryente, tataas ng 57 centavos per kilowatt hour ngayong buwan ng Pebrero. RH Break Time! Pero hirit na Uy. 100 pisong across the board wage increase ng mga manggagawa. Uy! Sumalang na sa Senado. Wow! RH Break Time! Landslide naman sa Maco, Davao de Oro, 10 na ho ang kumpirmadong namatay. 49 na iba pa ang nawawala. 13 barangay sa Butuan City isinailalim sa state of calamity dahil pa rin sa pagbahang bunsod ng low pressure area. RH Break Time! Pangulong BBM nitasan po ang MMDA na magpadala daw po ng water purification team sa mga binahang lugar sa Mindanao. RH Break Time! China, pumalag naman sa mga banat na sila ang may pakana ng cyber attacks. Sila pa umano ang biktima. Ayon yan sa kanilang ambassador to the Philippines, Wang. Gano? Sila pang biktima? RH Break Time! Voters ID abay planong ibalik daw po ng COMELEC dahil marami pang Pinoy ang walang national ID. RH Break Time! Higit 4.5 bilyong pisong iligal na droga sinira ng PIDEA sa Cavite. RH Heto napapanahon ngayong Love Month. PNP nagbabala sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng love scam. RH Break Time! Chinatown, Hoy! dinaragsa naman ng tao para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Oh, Mga pampaswerte, mabenta. Ang mabenta, ang pampaswerte. Malami ng tao. Time! Sa Chinatown. Kain dimsum. Chupaw. At chupaw. Oo. Oo. Akala ko tikoy. Tikoy, of course. Pampaswerte. RH Break Time! At ngayon po sa detalye po ng ating mga balita. Tataas po ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Pebrero. Ayon po sa Manila Electric Company o Meralco, nasa 57 centavos per kilowatt hour ang itataas daw po ng bayarin sa kuryente. Ito po ay nangahulugan ng dagdag na 115 pesos na singil sa isang kabahayan na kumukonsumo daw po ng 200 kilowatt per hour. 172 pesos naman sa kada 300 kilowatt hour. 229 pesos na dagdag sa kumukonsumo ng 400 kilowatt hour per month. At nasa 287 pesos naman ang dagdag sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Paliwanag po ng Meralco, bunsod po ito ng tumaas daw pong generation charge at pagbabalik ng feed-in tariff allowance.
Samantala, inaasahan naman ng mga senador ang agarang pagpapatibay sa panukalang magdaragdag ng 100 piso Yun. sa minimum wage sa buong Pilipinas. Kasunod ito ng pagsalang ng Senate Bill No. 2534 sa plenary kagabi sa unang pagkakataon. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, Chairman ng Senate Committee on Labor, kailangan ito dahil sa inflation at ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kapag naisa batas, higit 4.2 milyong manggagawa mula sa pribadong sektor ang makikinabang, kasama na tayo doon. Yun. Across the board po yan. Yun. Ay, sus, Apo, salamat po. Abay, bilis-bilisan po ninyo. Harinawa. Para makahabol naman yung ating mga manggagawa sa taas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Salamat. RH Break Time. Umabot na po sa 10 katao. Naku, ito naman ang malungkot na balita, ano ha? Umabot na po sa 10 katao ang namatay habang 49 naman ang nawawala sa nangyari pong pagguho ng lupa o landslide sa Maco, Davao de Oro. Ito po ay mismo sa pinaka-latest na report na ating pong tatanggapin ngayon, Miss Thea. Mula mismo kay RH19, Jun Di Makutak. Jun, magandang hapon sa iyo dyan. Abay, bad news, tumaas ang bilang nitong mga namatay, ano ha? Jun. Yes, Lakay. Inasahan natin yung pagtaas ng bilang habang nagpapatuloy na itong search and rescue. Umakyat na sa 10 ang na-recover na mga bangkay sa landslide site sa Masara, Maco, Davao de Oro as of 2:30 ngayong hapon. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa kabila ng patuloy na banta ng masamang panahon na nararanasan ngayon sa area at sa ibang bahagi ng Mindanao. Sa ulat mula sa Mapo NDRRMO, 31 ang kanilang naabutang buhay sa site na pawang injured, na pawang nasa bahay pagamutan ng lahat. Habang ang bilang na missing persons ay tumaas naman sa 49 mula sa 48 kahapon. Habang ayon sa OCD-11, patuloy na nananatili ang more or less 129,000 pamilya sa mga evacuation centers mula sa 316 barangays na apektado ng baha at landslide sa buong Davao Region. Sa ikalawang araw ng search and rescue operation ngayon, nakakaakyat na ilang units ng backhoe sa landslide site, katuwang ng manumanong paghukay ng mga piko at pala, habang nakasalalay naman sa templa ng panahon ang paghukay dahil sa nagpapatuloy na banta ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog bunsod nitong Esterlis. Katuwang din ng PDRRMO, NDRRMO, PRC at mga volunteers sa search and rescue and retrieval operations, ang mga kapulisan ng Pro 11, mga kasundaluhan ng Eastern Mindanao under 10th Infantry Aguila Division. At kahapon nga mga Lakay ng hapon, nakita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktual na sitwasyon sa buong Davao Region matapos na magsagawa ito ng aerial inspection lulan ng Presidential Chopper. Yan, Ms. Thea, Jun, ang latest update. Yes, Lakay. Tuloy-tuloy pa rin yung paghuhukay hanggang sa ngayon. Hindi ba malakas yung buhos ng ulan dyan sa ngayon? Wala namang ulan ngayong maghapon buti na tayo. naman. Kasi oras nito, kaso lang makulimlim ang panahon. Naku, Patuloy na may banta. Naku naman, oh. Anytime na babagsak ang ulan. Tulad kahapon, napaaga ang itong paghimpo ng operation sa itaas dahil sa umulan na siya mga pasado alas 3 ang hapon. So, nakasalalay sa templa ng panahon. Sir Jun, matanong ko lang ha, ang mga biktima ba na pinag-uusapan natin dito ay mga nakasakay lamang doon sa bus o yung mga nakatira din sa paligid na nadaanan din ng landslide? Opo, itong mga biktima rito ay may mga nakasakay sa bus, may mga nakasakay sa isang jeep, dalawang bus yung natabunan at isang jeep. May jeep Confirm po yan, no? Oo, at marami rin kabahayan ang natabunan, kasama na rito mga tindahan at isang barangay hall, Ms. Thea. So ang mga pinanggalingan ng mga nasawi, ayan, na na-retrieve natin ay saan? Sa mga kabahayan? O sa jeep? Sa bus? Pasahero ba yan o yung mismo mga nakatira doon? Oo, yung unang retrieve nung gabi nung mangyari, yung 8, sila ay nakuha mula sa bus. Okay. And then the following day, yung mga nakuhang buhay, sila yung mga medyo natabunan lamang sa residential area. At yung iba naman ay sila yung mga hindi inabutan ng putik, no, ng landslide na agarang nakalikas sa ligtas sa lugar at hinihintay nga yung rescue team the following day na dumating.
Ayun. At so ngayon, ang focus dito ngayon ng hukay, according sa MAPO at NDRRMO, ay dito sa mga residential area. So, Talaga dahil naman. yung nakuha nila ngayong hapon, 3, mula doon sa may bus na natabunan. So yung latest galing sa bus. Yes, Lakay. Oo. Galing sa bus yun. Pero sandali, nagtataka lang ako, June, kasi nung una, 7 na yung patay, tapos 49 yung missing. Pero bakit hindi nabawasan yung bilang ng mga nawawala? 10 na yung patay ngayon. Nadadagdagan, Lakay, kasi marami pang dumarating sa Incident Command Center ng mga kamag-anak. Ayun. At nagkiklaim na nawala si ganito, hindi pa nagpapakita si ganito. So, yun, nadadagdagan yung ating mga missing persons. I see. So, hindi pa ma-account lahat yung ilan pa talaga yung nawawala. Kung ilan talaga yung mga tao na So, na-involve sa parang insidente. estimate lang yung 49. So, pwede pang tumaas Yes, yan. Oo. Pwede pa Lakay, no? Oo, kasi hindi mabilang po. Kasi, biglaan yung landslide. At alas 8 ng gabi, mag-alas 8 ng gabi, andun na halos lahat sa kabahayan. Correct. Yung mga residente, no? At yung mga bus naman ay pauwi na, pababa na sana galing sa trabaho. So just so we're clear, search and rescue pa rin ang ginagawa ng Hanggat maaari dahil NDRRMO. may makuhang buhay. Yes, Lakay and Miss Thea. Pero kailan pa ito nangyari, June? Talagang pinag-uusapan dito yung oras, ha? Yung habang tumatagal kasi, yung proof of life, halos pawala na, ha? Doon sa mga natabunan. Yes, Lakay. Tama yun. Pero hindi nawawala ng pag-asa Yes, itong mga kaanak na dumadagsa sa Incident Command Center sa ibabang bahagi ng landslide site, umaasa silang may makukuha pang buhay at yun ay ang kanilang mga kamag-anak. So, paano pala yung operasyon nung minahan dyan? So, hanggang ngayon talagang pinatigil muna, ha? Yes, Lakay, dapat ay ipatigil muna ito. Although sila naman ay nag-decline na hindi kabahagi ng mining area yung pinangyarihan ng landslide. Oo. Pero dapat ipaliwanag nila sa investigasyon na ginagawa, ano yung narinig na parang may sumabog doon sa pinakataas, sa may area ng mining site yun, di ba? No. Tama ka dyan, Lakay. Medyo natatabunan na yung issue na yan ng pagsabog. May dumagundong daw May narinig yung mga residente, may dumagundong tapos yun na. Tsaka lang May magkaroon bumaba ng landslide. mga bato, lupa. Ayan, ha? No. Actually, Lakay, Miss Thea, kung makikita natin sa drone shots itong MAPO NDRRMO, doon sa itaas, pawang mga taniman ng niyog ang makikita. May mga punong kahoy. Kumbaga, walang site doon na mayroong mining operation. Kumbaga, kasi kung mayroong mining operation, Lakay, mayroong kalbo yung bahagi na yun. Subalit puno ng green yung area na yun. Maberde. Pinagalingan ng landslide. Sino ngayon ang makakapagsabi kung ano ang naging dahilan ng pagguho ng lupa dyan sa area na yan? Actually, meron ng unang pronouncement ang PDRRMO, yung province, na dahil ito sa sunod-sunod na bagsak o buhos ang ulan at saka itong baha sa paligid. Lumambot yung lupa. Lumambot yung lupa. Baka naman yung narinig na dagundong buga ng ng kulog na may kasamang kidlat. Alam mo na kayo sa area, meron kasing rito may portion dito na may mainit na tubig. So, meaning merong vulkan, may mga volcano rito sa area na ito. Sandali, yung bambundok ay dormant na vulkan? Hindi naman Lakay, but malapit lamang dito sa pinangyarihan, merong hot spring. Talaga. Abay, dapat tingnan mabuti yan ng FIBOX, ha? Saka ng DENR, ha? Dapat sama-sama dyan, sama-sama together dyan yung mga eksperto natin. Correct. Ha? Yes. Ayun, naku, hindi biro kasi yan. Buhay yan nakasalalay dyan, Mr. Correct. At medyo makapal ang dami June, ng tao dyan sa area pala na yan, June. Saka siguro, i-declare naman yung lugar na iwasan magtayo ng mga bahay dyan sa area na yan. Yung pala, lalo na malapit pala sa minahan, ha? No. Tama, nasa gitna sila Yung barangay, makikita natin sa mga larawan, nasa gitna, nasa ilalim sila, nasa ilog. Correct. Ang palibutan ng kabundukan. Siguro, di mo rin masisi, baka yung mga bahay dyan, yan yung mismong bahay ng mga minero.
Hindi naman kaya. Tama ka dyan, Lakay. Oo. Trabahante sila ng Apex Mining lahat. Talaga. Ayun. Naku naman, no. Abay, ipagdasal natin na sana'y meron pang Ma-retrieve mahugot na buhay. mga buhay. Ano, ha? Diyan sa naturang lugar. Maraming salamat, Jun. Kaya natin patuloy ng mga updates, Lakay, Miss Thea, mula sa Mindanao, RH19, June Dumakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ay, talaga naman, no. Ang hirap huminga pag ganyan ng balita, Miss Thea. Oo, Naku tsaka naman. ang hirap Ha? talaga yung maghahanap Mabigat sa ka. dibdib, ha? Oo, yung magkakalkal ka na hahanapin Ay, na oo, saan? oo, Saan dito? Diyos mio, yun nga eh. Di bali lang sana kung meron pang buhay dun sa ilalim. Sana. Saka alam mo, Miss Thea, dapat talaga gawin tong mandato na siguro sa bawat isa sa atin dito sa Pilipinas. Ano, bawat isa sa atin dapat may pito. Oo naman, di ba? Actually, Oo. yung mga estudyante, tinuturuan na lagi Oh, silang pero magbaong dapat isa pito. sa atin, kaya hindi lang estudyante, bagay. di ba? Ordinary Mm. citizen. Dapat may pito. Oo, kasi pag kami narinig kang pumipito, ibig sabihin may tao. May tao, di ba? Mm, Oo. Kahit na may nakatabon dyan, Oo. maririnig mo Correct, pa rin correct. yun eh. Talaga Mm, naman, no? Lalo sa mga lugar na yan na may peligro. Oo, nakakabalang kasi hanggang ngayon Oo. patuloy yung pag-ulan, so nasisiksik yung lupa. Yes, naku naman. RH Break Time! Okay, standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Ito higit daw po sa 8,000 katao. Standby lang, Edniel, ha? More than 8,000 katao daw po na apektado ng baha at landslide sa Davao Region. Aba, yun. Abay, nagtatrabaho naman din ang Philippine Red Cross. Yan. May ayuda na ho sa galing po sa Philippine Red Cross. Samantala naman, Miss Thea, 13 barangay sa Butuan City abay nasa ilalim na po ng state of calamity. Dahil po sa epekto ng mga pagbaha, dulot naman itong LPA, yung buntot ng LPA. China bumalag Sa mga banat nang na sila ang may pakana ng cyber attacks. saan? Sila pa umano ang biktima. What? Ha? Ganon. Voters ID, planong ibalik naman ng COMELEC dahil marami pang Pinoy ang walang national ID. Ala, Ikaw ba meron na? nang alin? A national ID? Wala. Awampay! Oray siyak, awampay mo. Apaw. Eh di, panibagong supply na naman yan ng ID card. Baka mayroon na naman Baka saan shortage. napunta yung pondo Oo. para sa national ID. Higit sa 4.5 billion pesos daw po na illegal drugs sinira ho ng PIDEA dyan po sa Cavite. At ngayong Love Month, Ay? may warning ang PNP Bakit? laban sa patuloy na pagtaas ng love scam. I love you, pempera lang no. Di ba? I love you, Talaga Pempera naman, daw. no? Mm-mm. Dyan po sa Chinatown. Yan. Dinadagsan na po ng mga tao ngayon para po sa Chinese New Year. At syempre, alam mo naman ng mga Pinoy at Oo. mga Filipino-Chinese, Yes. mahilig sa mga pampaswerte. Aha. Talaga. Ano bang paborito mong pampaswerte, Miss Thea? Wala ako, hindi ako mahilig sa Wala mga ba? pampaswerte. Tikoy, Mahilig okay. lang ako kumain. ng Yung mga tikoy. pagkain. Masarap yung tikoy. Tikoy, oo. Ayan, ha? Tapos ano ba yung mga handa? Mga bilog-bilog. Oo, tsaka mga noodles, diba? bilog-bilog. Kiat-kiat, ganyan. Dapat daw yung makakain ka ng parang ipagsalubong ng New Year, New Year ng Enero, din. di Oo, ba? 12 prutas? 12 bilog. Magkakaiba ba dapat? Hindi, depende sa basta bilog. Ha? Bilugan lang. Kasi hindi ko Bilugan. sure kung bilog yun. Iba nga, 12 itlog. Sa isang kainan? Kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? 12 Nakakatakot. itlog. Baka imbis na Wow. puto ka na maabutan mo, paputukan ka ng ugat niyan. Taas sa kolesterol. RH Break Time! Pilipinas ang oras, ganap na po ang alas 4:29 ng hapon. Agi na po ng ayuda. Anong ayuda ba yan? Ayudang medical ba yan? At iba pang tulong para po sa mga biktima po ng pagbaha at landslide sa Davao Region. Ating alamin ang detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Way at Thea, nakapagkatid na nga ang Philippine Red Cross ng 44,200 na litro ng malinis na tubig sa mga pamilyang apektado ng low pressure area extension sa Mindanao. Ayon sa PRC, umabot sa 8,327 individual
ang nabigyan ng inuming tubig sa Davao del Norte at Davao de Oro na nakaranas ng malaking pagguho ng lupa sa Makalawa. Sabi ni PRC Chairman Dick Gordon, mabilis kasi manong napatid ang supply o access sa tubig matapos masira ang mga source buhat ng landslide, kaya ito ang kanilang unang-unang ihatid. Kasama ang Red Cross sa mga first responders sa insidente sa Barangay Masara, bayan ng Mako, kasama ng mga sundalo ng Eastern Mindanao Command. Pero maliban sa tubig, nakapagbigay na rin ang PRC ng blood pressure monitoring assistance sa 170 individual. Hot meals o pagkain sa 6,270 katao. Psychosocial activity para sa higit 200 mga batang apektado ng landslide at iba pang mga emergency assistance operations o activities sa 251 katao. Mamimili rin naman ng hygiene kits itong Philippine Red Cross sa mga susunod na araw para din sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, lumobo na nga sa 10 ang naitatalang patay, habang 49 o halos 50 na rin ang nawawala punsod ng landslide. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edniel. Meron na tayong panayam, Miss Dea. Sa Office of Civil Defense Davao Region Director, si Director Ednar Dayang Hirang. Director Dayang Hirang, sir, magandang hapon po sa inyo sa DZRH Break Time with Lakay Ray and Miss Dea. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, Lakay Ray and Miss Bea. Si Opo. Edgar po ito. Yes, sir. Sir, magandang hapon po uli. Kumusta na po dyan sa rescue na ginagawa po dyan sa landslide area sa may Mako, Davao de Oro? Malakas yung ulan ngayon, saka uwi ko na, labas ko lang sa area, galing ako doon. At Barangay Nisalde, kung saan yung incident command post located. Mhm. Then I also visited the evacuation center at Barangay Andili, no? Mhm. So, when I was there, di pa raining. So ngayon, raining na Malakas ang napakalakas. ulan. Mhm. And I saw two, siyempre, andun yung mga NBI, no? Dahil they're there, Yes. forensic, Mhm. kasi merong 2 plus isa Mhm. na nando doon. May dead bodies, dagdag na dead bodies, no? Mhm. So, they were together with the stewards na Mhm. check out na sa kanilang duty. Ngayon, yung area medyo malikot pa yung area, meaning Mhm. hindi na ako nga pumunta doon sa Zone Zero dahil nga ang purpose ko was not to be a rescuer or what, Yes. but to determine the needs of the victim, ay itong mga evacuees at yung government workers natin na on the ground Mhm. and other concerns na makikita ko. So ano po nakita niyo, sir? Ano po nakita niyo mga concerns po doon sa pagtungo po ninyo? Okay. Number one, although mayroon akong action, no? I already talked to the regional director of DSWD kasi Opo. I met yung anak ng isa sa mga namatay Mhm. na workers dun sa company. Apparently, sila pala, yung situation doon, may mga evacuation center. Opo. Ngunit, yung mga relatives of missing or dead are not all in the evacuation center. So, Mhm. umabas sila. They went out dun sa mga bahay nila. Mhm. Kasi yung most of the evacuees, yan yung pre-emptive evacuation and post-evacuation because of the expected damming ng water Yes. na pinitingnan pa kung talagang naharang ng lupa. Kasi talagang naharang ng lupa when nag-landslide. I got Opo. so many information on the ground. So, sa process ngayon, ko, ang mama daw niya, parang hindi na malaman ano gagawin, uwi si Papa, uwi ang husband, parang psychologically in trouble, no? Mhm. So, psychological trauma, and a family needs wala. Mhm. Nako. Pawala-wala yung signal Nawawala yung ni signal, Sir Director. Ednar. Mhm. Mhm. Sir Ednar, nandiyan po Sige. kayo. Yes, sir. Yes, sir. Opo.
Oo. At tatlo yung taga nandoon na may mga relatives din na missing. So, but most of them, sabi ang information ko ako, hindi pa. So, nag-usap na kami ni Director ng DSWD, Attorney Van, Gupong. Okay, he will task his men, their men, to search the families of victims, families either dead or missing. Kasi, kung tinan mo, sila yung most affected. Tama. Diba? Oo. Kasi So, nawawala yung kapatid mo eh. Opo. Or namatay na recover yung body ng relative mo. No? Opo. So, they will do it. No? Yung evacuation center naman na nakikita ko, maganda. It's good. No? Pagkain, social worker, nandun. In fact, tomorrow mag-start na raw yung programa nila para sa parang community. Kasi yung iba, natulala, whatever. No? Yes. So, yun sa mga nakita ko. Second, yung adjustment ng local, national, yung municipal, on managing the incident command post. No? Mabilis yung kanilang adjustment sa pag-arrange ng incident command post using, of course, yung ating incident management system tawag na ICS, no? So, there, check-in, lahat na nandun. Nagkaroon ng briefing ako sa, binibrief nila ako sa yung mismong situational history and the others, no? Okay. Yun pala, that is the third, no? Another one. Third time na nag-landslide. Okay? Then, itong time na pala nito, yung isa yung umalis, January 31 daw siya umalis. Kasi nakita nga daw niya, yung bundok, nagtatapon na ng mga lupa. Ibig sabihin, meron ng mga sign. May Nagpaparamdam na. Yes, oo. Oo, dalawa kasi bundok yan magkaharap. Opo, Sa gitna, nandun yung river. No? So, sige sila, nandito sila sa other side, ng bundok, yung nag-landslide sa other side, across the river. Pero puro sila matataas, elevated sila. No? So, nakikita niya na may tubig na lumalabas at nagtatapon ng mga lupa, nagkakaroon na ng kasama ng landslide. lupa, No? opo. So, nilikas na niyang kanyang pamilya noong Ayun. January 4. Nag-evacuate na sila, sir. Paano? Oo. Kasi barangay site nila yun eh. So, most of them did not see the danger. No? Did not see the danger. And I don't know how many more. So, the threat at umalis. No? Okay. Now, another findings, yung lugar pala niya, yung Zone 1, Barangay Masara, Municipality of Baco. Opo. Yung Zone 1 pala niya, panday yung mga tao because most of them either their spouses are employed with the mining company ng Apex, which is just about a few meters or a few kilometer, one more than 1 kilometer do ata yun from the barangay site. No? They were there because yung iba naman nagninegosyo, boarding lodging, hanap buhay. Sa mga to, hanap buhay. No? Tapos mayroong barangay hall doon, mayroong terminal, at nearby mayroong ding public elementary school. No? However, tanggap nila, sabi ng mga tao, talagang tanggap naman namin, sir. Hindi man talaga kami dapat nandiyan. Kasi matagal na kami pinapalo. Malit na kami, bumalik lang naman kasi dahil nga sa trabaho. Tama. No? Okay. So, apparently, Mas malapit. no build zone yan lugar. So, technically speaking, kung papeles, policy ang tingnan natin, walang dapat tao dyan. Hindi sila dapat Danger nandyan zone pala. ang tawag Ayun yan. po ang mga and of course, Pwede mo natin i-declare, sir, Director, na... findings of meaning. Oo. Tapos sabi nga nung provincial, and this is municipal, meeting kami dun sa incident command post, sabi nila, sir, yung ganitong scenario, marami pa. Alam ito, bulo na pang ilang tao dito eh. Yung scenario of other area, marami pa. So, there are challenges in government na kailangan, yun nga, sinasabi ko, when I convene ito,
Director, meron din palang I think ito ba'y malapit ba itong Maragusan River ba to, Director? Meron din pala nangyaring landslide dyan kaninang umaga? Hindi ko alam yung kanina umaga kasi walang signal doon sa site, no? Talaga? Walang yung kanina. May info po na mukhang nagkaroon din po ng landslide sa area. I don't know kung may mga natabunan din doon pero siguro noon wala, so i-confirm po ninyo to, Director, no? Salamat sa information. Opo. I-check ko sa municipal disaster. Lahat naman kami connected kami Yes. to all 54 local government units in Opo. Davao Region. Gusto ko lang po malaman, Director, kahapon nagpunta po dyan, nag-aerial survey po dyan si Pangulong BBM. Any directive po mula sa Pangulo? Pakiulit. Nagpunta po dyan sa area at tiningnan po sa kanyang aerial survey, aerial inspection si Pangulong BBM. Any order any directive from the President? Of course, ang nakita naman ng President, hindi lang yung landslide, pati yung flooding, no? Mhm. So, ang major discussion, briefing kasi yun ng mga governors to the President and Opo. the President responding sa lahat ng mga briefing niya. So, yung naman, yung about the landslide, so nandun naman yung DNR, nandun naman yung mga secretary niya. So, ito, pinapatingnan yung mga data natin, available data, and maybe hindi na nga match. For example, sa flooding, dati hindi gina-flood, ngayon pina-flood na. No? So, times have changed. So, gusto niyang patingnan, i-update yung ating mga data. Then, of course, ang decision na, yung, anong tawag doon, yung assistance na cash. Yes, cash assistance. Yes, sir. Yes, opo. Mahagi Anong na tawag ayuda. doon? Pagdamihan pa, kasi nung kahapon lang daw nag-start na yung cash assistance sa lahat ng mga nasalanta ng flooding and the others, no? Pinapadagdagan pa at immediate ng assistance. So, Yes, sir. yun ang mga directives niya in terms of how government should be responding. So, ako naman, as the OCD director, nag-report po ako, una, sinabi ko, Mr. President, the funds of the local government, I believe, are already effective. Ang aking prueba diyan, konti lang ang either dead or missing. Ibig sabihin, yung early warning ng Pag-asa, that's Napaghandaan. really accurate. Mm-mm. Accurate, then the government is able to communicate, no, the early warnings to the people, and second, the government is able to do effective preemptive evacuation and forced evacuation. Biruin mo kung pinabayaan ng gobyerno yun, tinalunod silang lahat sa laki ng flood na nangyari. Mr. So, Yes, matanong ko lang rin, Sir Director Ednar, moving forward, since alam po naman pala natin na hindi dapat nandyan o tinitirhan yung lugar na yan at hindi lang po yan ang lugar na hindi dapat tinitirhan ng ating mga mamamayan, ano po ang gagawin natin in the future? correct. In fact, inaral ko na yung ng MGB kasi this is my 6th month of trabaho at pang-anim na rin na disaster, no? Halos every month isang Ano ba? Every month may disaster. Naku naman, no? Oo nga eh. Medyo payat na nga eh. Ngunit, okay, inaral ko inaral ko na yung mga data. Ang ganda ng data. Biruin mo ang data ng yung nga din, no? Kita mo yung science agencies natin like the MGB, no? Yung data nila on landslide prone, high, very high, no? Low, with low yung landslide possibilities, you know. Hindi lang barangay, purok level. Di ba may mga purok? Alam mo yung purok, no? Yes. Opo, mas maliit sa barangay yung purok. Maliit na barangay. Yes. Purok level. Then second, kapag kinakailangan pa, they can pinpoint the houses na nalagay sa peligro. Okay? So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, the national government has already this data. So ngayon, the challenge is how to translate this data. Yun, correct. Into the governance na. Tama. Na ibig sabihin, governance, gagawin solusyon. Gagawin ng I-implement pamamaraan. I-implement kung paano. Hindi rin madali. Di ba? Natural. 1,000 households, for example, malagay sa alanganin. Paano yan? Di ba? It needs relocation site. It needs, dapat yung site mo,
mayroong hanap buhay. Opo. So it is really a whole of government, no, approach and whole of nation approach, no. Opo. Na kaya nga yung sinasabi kong dialogo, that should be the platform for problem solving. Opo. Hindi na yung mga damages, makakuha nyo, no? Oho. In fact, yan ang isa sa mga sinadjust ko kang Presidente kahapon, na lahat ng mga damages na report ng mga governor, i-consolidate yan ng Office of Civil Defense Yes. and make a regional rehabilitation plan, Mhm. no? Para walang maiiwan. Opo. Kasi kung kanya-kanya, si Municipal A, si Province A, o susundot ng pondo o what, baka mamaya mayroong maiiwan, no? Opo. So we want it consolidated in one rehabilitation plan for Davao Region, especially, no? Not only for the economy of Davao Region, but Yes. Davao Region economy of Davao Region will impact on the Mindanao economy and even contribute a lot to the Philippine economy. Director, sir, maputol ko na po kayo, Director, at pero ito pong retrieval operations po, search and rescue operations, tuloy-tuloy pa rin po ito kahit na maulan po dyan sa area, ano po? Dyan sa nagkaroon ng landslide, opo. Mhm. Yes, tuloy-tuloy. Opo. When I was there, Yes, yes. the rescuers Walang tigil dapat. sa area. Opo. Director, thank you po sa inyo binigay sa amin na oras ngayon pong hapon. Maraming Ito, salamat po. ginagamitan na nga ng mga heavy equipment. May Opo. mga request na for bulldozers and also kanina we already deployed doon pa kung dumating na yung mga K9 search and rescue. Yun, All of kailangan them po from yan. Davao City. Oo, mga Na K9. partner po ng OCD. Yes, Sa emergency meeting kanina Mm. na magde-deploy sila ng K9 search and rescue. Opo. Mhm. Thank you, sir. Maraming Director, salamat po. maraming Ingat salamat po kayo dyan. Thank you so much. Ano? Maraming Ingat po salamat, kayo. Director, sir. Thank you po. Ayan, si Director Edna Rabdayang Hirang, mga kaibigan ng OCD Davao Region Director, kaugnay pa rin po nitong nangyaring landslide dyan sa may Maco, Davao de Oro. Ayan, Apparently, naku meron naman. palang mga naka-eskapo sa lugar bago pa mangyari ang naturang insidente. Naramdaman na nila. Mm. Talaga naman, no. Pilipinas ang oras, ganap na hong 7 minutes bago sumapit ang 5 ng hapon. Sa ating po mga report, mga kaibigan, mapayapang BARMM o BARM masusubukan daw po sa 2025 elections. Ating alamin sa report mula kay RH14, Let Narciso. Miss Let. Hinamon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Miss Let? sa kanyang talumpati sa 17th meeting ng National Government at Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body. Hinimok ng Pangulo ang BARM na ipakita ang kapayapaan sa rehiyon sa pagsasagawa ng malinis, maayos at mapayapang eleksyon sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo, masusubukan ang kahandaan ng BARM sa gaganaping kauna-unahang eleksyon para sa kanilang parliament sa May 2025. Magandang pagkakataon anya ito para sa Bangsamoro people na magluklok ng kanilang mga leader at makatwirang hakbang para ipagkaloob ang self-rule sa kanilang lugar. Kaya naman sabi ni Pangulong Marcos, gawing makasaysayan ang BARM elections at huwag hayaang guluhin o isabotahin ng mga puwersang nasa labas ng demokratikong proseso. Git ng Presidente, dapat matiyak ng BARM na wala ni isang botante ang mapagkakaitan ng karapatang makaboto dahil sa karahasan, pananakot o panunuhol. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Left. Samantala, October deadline para sa Chacha, pinanindigan ni Senator Sonny Angara. Ang detalye bibigay sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Bisaya ng indigan si Senador Juan Edgardo Sonny Angara bilang chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments sa kanyang deadline na buwan ng Oktubre 2024 para tapusin nila ang pagtalakay at aprubahan ng Chacha. Naayon ito sa kanyang paniniwala na isasabay sa 2025 election ng plebisito. Ayon kay Angara, practical deadline ito para sa kanya dahil sa Oktubre din ang filing ng Certificate of Candidacy at pagsisimula ng COMELEC na mag-imprinta ng mga balota. Dito nila isasabay ang tanong hinggil sa Chacha para makatipid sa gastos. Ito ay sa paniniwala na makakakuha ng 18 boto o 3/4 vote ang Chacha mula sa mga senador. Isinantabi nito ang deadline sa kanila ng mga congressmen na dapat ay tapusin nila ang resolution of both houses number 6 bago mag-Holy Week break sa buwan ng Marso. Narito si Senador Sonny Angara. Yung panahon kung saan
ginagawang pinal ng COMELEC yung balota. So dapat kung isasabay natin sa 2025 elections yung plebiscito, dahil required yung plebiscito dito sa pag-approve ng constitutional amendments, dapat by October at the latest. I'm not saying na hindi siya pwedeng matapos na mas maaga doon. Nasabi ko lang, yan ang pinaka-late. Kung pwedeng mas maaga, mas maganda. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Datas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond. Magpapalakas daw po sa karapatan ng mga manggagawa na magwelga. Aprobado na sa committee level ng Kamara. Ibalita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea, inaprobahan na ng komite sa Kamara ang panukalang palakasin ng karapatan ng mga maggawa na magwelga. Pinagtibay ng House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan ni Rizal 4th District Representative Fidel Nograles ang House Bill 7043. Palumanag ni TUCP Party List Representative Democrito Mendoza, may akda ng bill. Ang magsagawa ng strike at lumahok sa mga mapayapang welga ay karapatan ng bawat manggagawa batay sa ating saligang batas. Sa bill, ang pagpapatalsik sa manggagawa ay tatanggalin bilang immediate disciplinary action for non-compliance of orders of the Secretary of Labor and Employment. Ang mga manggagawang nakagawa ng mga illegal na aksyon lamang ay hindi matatanggal sa trabaho at ang paglahok nito sa welga hindi maaaring dahilan para ipataw ang mga disciplinary action. Higit sa lahat, nasa bill, hindi nakasama ang parusang pagkabilanggo sa mga paglabag. Ang consolidated bills ay inihain na Congressman Christian Yap, Patrick Michael Vargas, Eduardo Villanueva, Kit Mike Atan, Yeda Marie Romualdez, Eric Goyap, at Teodoro Haresco Jr. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Milky. Samantala, dumepensa po ang China sa mga bana sa kanila tungkol sa cyber attacks. Ayon po kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, sa katunayan silang araw ang major victim ng mga cyber attack. Marinilang kinundina ang mga wala umanong batayang akusasyon tungkol sa pangahak daw ho na ginagawa ng China. Samantala, sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga nasamsam na iligal na drogang aabot sa higit 4.5 bilyong piso ang halaga. Basag trip naman daw yung PDEA, sabi nila. Isinagawa ito sa pamamagitan ng thermal decomposition sa isang private waste management facility sa 13 Martires sa Cavite. Mula sa mga operasyon ng PDEA, Philippine National Police at National Bureau of Investigation, ang mga nasamsam na iligal na droga. Ayon kay PDEA spokesperson Derek Carrion, mahalaga ang ganitong aktibidad para malaman ng publiko na hindi na bumabalik sa kalsada at nire-recycle ang mga ebidensyang nakalap sa mga operasyon. Samantala, abay balak na raw pong ibalik ng COMELEC ang pag-i-issue ng Voters ID card bago matapos ang taong 2024. Ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia, ongoing na po ang kanilang pagtalakay tungkol dito dahil marami pa rin ang wala pang natatanggap na national ID. Plano ho ng COMELEC na una mabigyan ng Voters ID ang initial batch ng mga overseas Filipino worker ngayong 2024. Samantala, tumaas ang dato sa mga insidente ng love scam sa bansa noong 2023. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, tumaas sa 168 ang kaso ng love scam sa bansa noong nakaraang taon mula sa 94 na kaso noong 2022. Batay sa cyber-related report na inilabas ng PNP-ACG sa nakalipas na 3 taon, nasa 144 ang napaulat na love scam cases noong 2021 na bumaba noong sunod na taon. Sa obserbasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula sa simpleng panggagancho ng pera sa target na biktima, nagbago na rin ang kanilang modus. Sabi nga ng ACG, idinara na rin ng mga kawatan ang panloloko sa pamamagitan ng kunwari investment. Pero kapag nakapagbigay na ng pera, ito'y unti-unti nang maglalaho. Naku, grabe naman. Parang multo, naglalaho. Ano ba naman yan? No? Ingat sabi, I love you, goodbye. I love you, goodbye talaga naman.
Mabenta po ngayon ang mga tikoy, prutas at mga pampaswerte sa Ongpin sa Manila, Chinatown sa Binondo, Maynila para sa pagsalubong sa Konghei Fat Choi Chinese New Year. Mabibili ang iba't ibang flavor daw po ng tikoy sa halagang 100 pesos hanggang 500 pesos. Ba? Ganun pala kamahal na rin tikoy ni iba, no? Depende sa sukat at laki. Ang mga prutas sa bilog po ay tulad po ng kiat-kiat ay mabibili sa halagang 50 hanggang 100 piso kada kilo. Grapes, 120 hanggang 250 pesos per kilo. Orange, Orange. 100 pesos kada 3 piraso. At ponkan, 10 pesos hanggang 20 pesos sa bawat isa. Yan. At syempre, hindi rin nagpapahuli dyan ng mga Lucky Charm. Mga bracelet dyan, mga kwinta-kwintas. Mga antay-malas, antay-maligno, Yun. antay-antay. Sabi nga nila, kung mayroon kang pampaswerte pero wala ka namang ginagawa sa buhay, Oo nga. walang darating na swerte. Paano lalapit yung swerte sa'yo Oo. kung tatamad-tamad ka, Yun. di ba? Hindi madadaan sa mga pa-charms. Tama. Oo. At tulad nito, yung report ni Miss Aliyah, ano ba yung report ni Miss Aliyah, Miss Thea? Eto na nga, at ang Dominic Roque, pinagtanggol ang kanyang patatawag naman nating ex-fiancé. Sa mga bibig na ba nila namutawi ang salitang hindi na sila? Talaga. Ex-fiancé na si Bea Alonzo sa Bashers. Idetalye mo nga yan, Showbiz Princess Aliyah Ikatlo IV. Lakay Ray at Miss Thea matapos nang makumpirma ang hiwalayan ni Dominic Roque at Bea Alonzo ay may sari-sariling spekulasyon ng netizens sa dahilan ng breakup. At dahil nga talagang invested sila rito, ang iba ay hinahaluan na rin ng pambabash ang kanilang comment. Si Dominic naman ay nagsalita na at dinipensahan si Bea sa mga bashing na ibinabato sa aktres. Kaninang umaga, nirepost ni Dom ang compilation ng sweet moments nila ni Bea na kanyang pinost noong birthday ng aktres. Caption ni Dom, beautiful person inside and out si Bea. Kaya sana raw ay wala nang mang-hate, mang-bash at magsabi ng kung ano-anong negatibong bagay sa aktres. Marami naman ang hinangaan ng ginawang pagtatanggol ni Dom kay Bea. Sabi ng netizens, mabutit hindi tumulad ang dalawa sa mga showbiz couple na nagsisiraan sa isa't isa. Samantala, nilinaw naman ng kapatid ni Dominic na hindi si Bea ang tinutukoy ng kanyang cryptic post sa Instagram. Tungkol lang daw ito sa kanyang trabaho at hindi niya naisip na maiuugnay ito ng netizens sa Dominic at Bea Alonzo breakup. Para sa Breaking Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo. Happy Valentine's Day sa iyo in advance. Nakakatawa yung mga netizens natin. No? Pagka ganito mga issue, sobrang ang dami, analytical, diba? very Grabe, pinag-iisipan ang gagaling talaga. nila, eksperto na sila. Especially pag love ang pinag-uusapan. Talaga sports, naman, ganyan. Lahat Oo. expert. Diba? Ayan. Thank you ho. Maraming salamat sa matumutok po sa ating balitaan sa programang Break Time. Batiin ko lang ang pinababati nila kay Deo Makalma. Uy. Ayan, dahil Lakay nagbe-birthday daw ang ex-girlfriend ni General Manny Kakdak na Wow. si Ateng Gina Kakdak. Happy birthday po. Thank you po. Happy birthday. Anyo po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 5:07 ng hapon.